And finally, ito ang ating bisita na yon sa ating last interview for this Wednesday evening naman. Itong silver medalist sa kakatapos lang na Asia Oceania Sambo Championship sa double silver medalist sa women's sports sambo and women's combat sambo minus 80 kilograms. So batiin natin at i-congratulate po natin ang ating pinakabago. Sabihin natin pinakabago at pinaka success, isa sa mga pinaka-successful na produkto ng ating Pilipinas Sambo at sama na rin natin yung suot niya. UST Women's Judo Team. Walang bago di si AC Yap. AC, welcome to Sports Corner PH. Congratulations on your silver medal finish dyan sa Macau. Bate. Thank you po. Bate ka muna sa mga followers. Hello po sa followers ng Sport Corner PH. All right. And thank you so much, AC, for spending time with us kahit alam ko na late ka dahil nagkaroon kayo ng biglaang meeting kanina magkasama mga teammates mo sa Sambo. But first of all, congratulations again on your successful conquest dyan sa Macau. Dalawang silver medalist sa sport and combat. And alam ko, nakabalik na kayo kahapon at mukhang may iniinda mo pa rin yung jet lag ngayon. Pero at least naka-recover ka na ngayon, AC. Okay naman na po. Pero kamusta na yun, ang experience na makapaglaro nga doon sa Macau? Um, ano naman, yung competition po kasi na yun, uh, continental level niya sa license ko, di ba? Ayun, second time ko naman na mag-compete doon. So, alam ko naman like, ano i-expect, like, gaano kalakas yung mga possible kalaban, gano'n ka-intense yung pressure, yung competition. Okay. So AC, bago tayo dumako sa inyong journey dyan sa Macau, I just wanted to know, of course, malaki naging factor nyo yung pagpasok nyo sa Sambo dahil alam ko meron kayong background kasi sa judo. At alam natin si Coach Gerald Arce nga, isa sa mga assistant coaches nga ng Philippine Sambo team. So, paano ka nakapasok sa Philippine Sambo team and ano ba yung tinuturing na differences ng judo at ng sambo na na-adapt ninyo at mukhang binago mo ang inyong perspective when it comes na sa paglalaro ng iba't ibang mga combat sports? Ayun, nakapasok po ako sa, Sambo team through Coach Kit na po. Yung pinasok niya ako nung nag-assistant coach na siya. Tapos yung experience ko sa judo na nadala sa Sambo, I guess, ayun, yung mga techniques. Kasi may similarities yung mga techniques na ginagawa namin sa judo, sa na-execute namin sa Sambo. So, naging malaking tulong yun. Yung matagal na experience ko sa judo, sa ano ko ngayon, sa ginagawa ko ngayon sa Sambo. I guess yung bagong ano lang, yung parang naninibago ako is yung mga takedowns, yung wrestling elements specifically. Kasi matagal nang nawala yung example, yung leg drop. Wala na akong ganun sa judo. Merong ganun sa sambo. So, ayun, parang kailangan kong parang aralin ulit paano yun, paano siya maging beneficial for me. And, yung rules din, iba kasi yung point system ng judo sa sambo. So, even up to now, may times na nakakalito. Specifically, like sa mga penalties, ganun, kasi magkaiba pa rin sa ibang sports. Pero yun, slowly learning naman. Pero slowly, na-adapt mo naman yung mga techniques, skills, and of course, sa mindset na binigay ninyo sa sambo at sa judo. Pero sa competition na yon, you played in two categories. Sports sambo
noong Sabado, tapos combat sambo noong Linggo. So parang kakaiba talaga sa feeling nyo na makapag-compete ng sabay sa dalawang categories na yon, na from sambo, mapupunta ka naman sa combat sambo. At ano yung siguro yung kinaibahan talaga para sa iyo, yung training para sa sports sambo at yung combat sambo? Actually, ang plano talaga namin was magko-combat lang ako kasi ang alam namin single entry lang pwede. Then nalaman nila ng accreditation ng Friday, Thursday, sa like few days before Thursday, nalaman nila na pwede pala ng double entry. So, dun lang ako in-entry ng Fort Sambo. Tapos medyo ano lang, na-overwhelm ako for a while before competition kasi um a week or like few weeks before kami umalis for Macau, ang tinetraining ko lang or at least ang focus ko was combat, striking, ano. Tapos, ayun, medyo kinabahan lang kasi baka kinulang yung preparation ko for sport kasi yung focus ko is combat. Pero fortunately naman, wala masyadong difference between the two sports. It's just that yung combat ay striking and choking as compared to sports rumble na ano lang siya, parang judo, wrestling. Okay. So, balikan natin, unahin natin yung Paris Open. Nag-gold ka pala doon sa -80 Sports Sampo. Ano yung reflect nga dito sa inyong performance nga doon sa Paris Open na nakatulong sa iyo malaki para pagdating naman sa Asia Oceania, confident ka na ma-beat ninyo yung mga other rivals from Asia. Gano'ng malaking katulong itong gold medal performance dyan sa Paris para dito sa Asian Championship? Since sport yung nilaro ko nun, ano, parang napansin ko sa laro ko na medyo kulang, maraming pa din ako kulang. Like, yung unang kalaban ko sa Paris, naramdaman ko, wrestler eh. So, sabi ko, parang kulang pa ako ng, parang wrestling training, mga takedown, ganun. Sanay ako na judo lang yung, execution techniques, ganun. Tapos, yung sa pangalawang kalaban ko naman, nalaman ko yung weak side ko. So, sabi ko, kailangan ko i-work yun. Like, nung, nung hinawakan niya ako sa isang side, di na ako nakagalaw. Kailangan na forward. Pero, yun, since, ayun nga, wala akong masyadong preparation na sports sambo before kami pumuntang Macau kasi, ayun nga, akala ko talaga combat lang. Pero nag-training pa rin ako ng sports every now and then, especially nung training camp namin. Uh, pumapasok pa rin ako sa sparring ng sports, hindi lang puro combat. Then, yung ginawa ko na lang, since same lang naman din yung rules ng combat sa sports, like if mga take down, inas ko sa teammates ko, specifically yung may mga wrestler background, kung pwede na lang ako tulungan sa mga takedown, gano'n. Yun, i- bawas na yung judo element na training, pero yung wrestling training, ayun, yun ako bumawi. And speaking of training camp, nagkaroon kayo ng parang 5 araw na training camp dyan sa Tagaytay kung saan na-acclimatize nyo sa mga magiging sitwasyon ninyo dyan sa Macau, lalo na naglalaro kayo sa isang malakihang venue. Kasi in fact, nagtitraining kayo dyan sa Tagaytay Combat Sports Center, dyan sa city proper. So, ano yung naging observation mo sa inyong training, preparing sa strength and conditioning, and even sa pag-cut ng weight para dito sa competition na yun, sa Asian level and entry level comp? Um, since, ayun,
yung training camp namin sa Tagaytay, yung parang naging pinaka-seryoso na combat training ko. Kasi before, ang ano lang naman, parang ang pag tinitraining ako for combat, kasi ito na yung pangatlong supposedly combat competition ko eh. May other two ako, tapos di natuloy. So, kung ikukumpara, yung training ko before, ang tinuturo lang sa akin, since short na yung oras, na parang paano ko lang i-close yung distance through striking, ganun. Like, hindi mag-matter if like, malakas yung striking, as long as ma-close yung distance. Tapos, dun ko na ipapasok yung sports sambo or judo or wrestling knowledge ko. Then, nung training camp naman namin sa Tagaytay, although 5 days lang siya, dun talaga nila ako tinuruan ng tamang striking na may impact ba. Hindi yung para lang close distance. Kasi like, may bigat, kasi yung tamang way ng pagsuntok para mas beneficial for me. Tapos tinuruan din nila ako ng mga strategy sa loob ng match. Like, paano umilos, paano makahawak. Yung bukod lang sa close ng distance, like, paano maka-diskarte na parang magdodominant ako sa kalaban. And since you're now playing in two categories, sport and combat, kasi first time mo maglaro ng combat, at tamang-tama rin dahil ito rin yung isa sa mga qualifiers na rin for the World Combat Mm. Games na next year. Siguro na ninibago daw ikaw sa setup nitong qualifying na rin kasi ang tinatarget nyo is makaipon man lang ng sapat na points or Mm. makarank Mm. man lang sa mga Asian fighters na pwede makapasok o pwede makakwalify dyan sa World Combat Games. Ano siguro yung bigyan natin ng idea ito yung mga followers natin about dito dun sa event na yon. So, next year kasi, merong World Combat Games. Tapos, hindi ko maalala. Pero sabi nila, parang medyo limited yung chances. Hindi naman chances, yung opportunities rather. Like yung mga competitions na makapag-qualify kami. Kaya sobrang laki ng pressure sa akin nung sa Macau actually. Kasi kailangan at least silver para makakuha ng maganda enough na points to qualify para doon sa World Games. Ayun. Okay. So, diretso na tayo sa assessment sa naging performance. Unahin natin sa sports sambo. Nagkaroon kayo ng parang bye. Kasi tatlo lang yung competitors and then nag-advance ka agad ka sa finals kung saan nakatapat ninyo si Madina Yershan ng Kazakhstan and sadly hindi tayo nakapag-uwi tayo ng unang ginto dyan sa sports sambo -80. Ang score dito ay 0-2. So, how do you assess dun sa performance niya dun sa sports sambo muna sa first day? Um, Ayun nga. Ang pinaka-regret ko siguro was, naman, parang, ako, parang, hindi naman sa nakalimutan, pero parang nawala sa isip ko yung, like, prior sports sambo experience ko sa mga iba't kalaban. Na parang, nung hinawakan niya ako dun sa sleeves ko, parang hindi na ako nakapag-isip ng isip. Parang, porkit, hindi na ako nakapag-isip ng ibang paraan para maisipit yung technique ko. Like, nagpanic na ako, gano'n, hindi na ako nakalaro ng maayos. Tapos, yun nga yung, isa sa mga sinabi nila sa akin na, dapat I should work on. Like, yung full commitment sa techniques ko, sa execution ng bato, tsaka yung, like, paano ako mag-dominate na gripping ba. Yeah, so, yun yung feel ko kailangan ko pang i-work on. Tapos, din, parang yung pag yung pagiging mindful ba sa sa paligid. Like, if I knew lang how to strategize,
kung paano mag-score, siguro may chance na mag-gold medal. And then, diretso na tayo sa combat sambo. On the following day, tatlo din ang kalaban ninyo. Yung unang nakaharap nyo sa semifinals was against Uzbekistan, si Mavluda Abdullaeva. And you triumph with the score of 8-0. And then sa finals, nakaharap nyo si yung nag-gold, si Adilova mula sa Kazakhstan. Pero unfortunately, nakakuha pa rin tayo ng silver. Pero at least it's a great effort nga naman para sa inyo pagdating niya sa combat sa ano. What's your take nga pala doon sa inyong performance sa dalawang matches sa combat sambo? At siguro, magited ko na rin dahil of course nasanay ka na makapaglaro dun sa combat, sa mats. Napipil mo rin yung pressure na iniinda nyo, pero at least tumalab naman yung support system na binibigay sa ng kapwa athletes and coaches na nariyan Hmm. to support them. Hmm. Ayun, ayun nga, like, for example, yung sa first match ko, nagsimula kami na may advantage na ako na 1 point kasi may shooting natin. Tapos, ano, tapos na-penalty pa siya isang beses ulit kasi hinedbutt niya ako. Hindi kasi allowed yung headbutt sa women's combat. Tapos, nung hinedbutt ako, medyo natakot ako. Like, parang, paano pag hindi yun napansin ng referee, gano'n. Pero, nakita ko narinig ko yung teammates ko na sumisigaw sila from the audience na parang penalty, penalty. So sabi ko, ayun, parang naramdaman ko yung support nila doon. Tapos eventually, nung sinipa niya ako, kuha ko yung leg niya, pinin ko siya. Ah, medyo hindi ko na namalayan yung oras nun. Pero nung medyo umangat ako, narinig ko yung teammates ko, sabi, baba lang, baba lang, baba lang. Tapos doon ko na-realize na di pa pala tapos yung oras ng pag-clean. Kaya dapat, magstay lang ako doon. So, that's what I did. Tapos, nung sa second match ko naman, nung in between matches, sinabi nila sa akin na ayusin ko nga daw yung paano pagsunto ko. Kasi medyo hindi maganda. So, ayun, ginawa ko naman siya dun sa second match ko. Tapos, nung medyo nawawala na ako ng kumpiyansa sa sarili ko, naririnig ko sa coach, tapos yung mga teammates ko, na sinasabi nila na, matake ka lang, natatakot na yan. Tapos yun, nung narinig ko yun, na-notice ko na, ayun nga, totoo nga, na umaatras-atras lang yung kalaban ko. Tapos parang naramdaman ko na parang, yun yung nagbigay sa akin ng courage pa na mas maging aggressive and mas maging offensive dun sa laban na yun. At kahit nga kinulang tayo sa pangarap nyo o asam ninyo na makakuha ng ginto, at least na-settle mo na of course, nagkaroon kayo ng double silver medal finish dun sa sport at combat. Parang it's a great improvement na rin kahit paano yung naging performance mo sa Asia Championship. Nakaalin tulad rin ito sa iba pa mga competition na sinalihan like yung sa Dutch Open. Sumali ka rin, nag-bronze ka. Then yung kanina, nabagit natin Paris Open na nag-gold ka. So for this year, 1-1-1 ang inyong record niya. Would you consider this as a great improvement niya, itong naging takbo ng performance at medal output niya para dito sa Asian Championship? Kasi kung ikukumpara sa what I got last year, which was bronze, ngayon, silver na. So, maganda naman siya. Just a lot of things na I could work on pa. Hmm, Pero parang yung experience ko sa sa competition na to sa Macau, siya, learning experience siya na ayun na madami pa ako dapat i-improve on. at kahit papaano AC may tulad na rin natin ang Pilipinas sa mga powerhouse houses. Powerhouse countries sa Asia when it comes nga doon sa sambo. At nabanggit na rin ng ilang beses niya ni yung pangulo nga na si Sir Paulo. Talaga namang there's no stopping Philippines from being the top
one of the top countries pagdating sa sambo sa Southeast Asia. Do you agree doon sa statement niya ni Sir Paulo? Um, ano, nag-work hard naman kami para ayun para maging isa kami sa mga respected na countries sa Southeast Asia. Hindi lang sa Southeast Asia, pero talagang sa parang Sambo community na nag-work hard kami na ma-recognize yung Philippines as one of the ano, may malakas na country for Sambo. Okay. So, alam natin, by the way, bagitin din natin yung iba pa mga nag-medal. Si Sydney C. Tangkodjan won the silver medal in the women's sports sambo plus 80 kilograms. Then si Robin Catalan na nag-uwi naman ng bronze dyan sa men's under 58 combat sambo. And of course, the other teammates na rin, si Chino C. Tangkodjan, si Mayan Mariano, si Omangel Cortez and the rest of the team will fought and give pride and honor and country for our country para doon sa competition na rin. At least, very proud ka sa mga nagawang mga medal finishes din ng iba mga kasama. And of course, sa mga statement wins ng ating mga kapwa natin mga kababayan doon sa iba pang mga divisions na sinalihan doon sa Asian Championship. Ano masasabi niyo sa takbo ng iba pa mga teammates Ah, during the competition? ayun. Sobrang proud din naman sa mga teammates ko kasi nakita ko naman how they work hard sa mga laban nila. Like, talagang lumaban sila, hindi nila binigar or what. Binigay talaga nila yung best nila sa mga nila laban. Like, tumagal sila, ganun, hindi yung parang bare minimum effort lang. Okay. So, ang susunod yung competition with, tama ba, is IMAG dyan sa Bangkok, Thailand, This sa May? November. November po. November. So, back to training na yun for IMAG or kung sakaling makakuha ka ng spot para doon sa Sambo team natin, are you willing to accept it? And of course, alam ko, maghahanda na kayo for the meantime para doon sa iba pa mga competitions na nakaline up po yung IMAG. Of course, kung mapagbibigyan ng slot, gagamitin ko yung mga experience ko. Hindi lang dito sa Macau, pero like sa past experience, ano, gagamitin ko yung mga experience ko sa island para makakontribute ng kahit anong medal para sa, hindi lang sa Pilipinas, pero para sa Sambo. Pero syempre, ang pinaka-focus na yun is to earn more points para at least makakwalify nga para dito sa World Combat Games sa China this coming September 2025. And I know, malayo pa mararating ng isang ASEA para at least makaabot man lang sa World Combat Games. So, if ever na makapasok ba sa World Combat Games, are you willing na, of course, 100% kaya ng mga Pinoy na makipagsagupa sa mga world's best samboists natin, AC? Of course, kung ma-qualify man, eh, ibibigay ko lahat ng best ko para makuha yung result na makakapag-bring ng pride and glory sa not only sa Sambo team but sa Pilipinas. Okay, lastly, I know napapagod ka rin and of course, natitikman mo na rin ang successful win diyan nga sa Macau pero at least marami kayong mga kababayan na taga-suporta na nanonood sa iyo. Di kaya ay nakasuporta rin online. Siguro nabuboost mo talaga yung confidence mo para at least sa susunod na competition mas lalo ka pang galaan, mas lalo ka pang
pag-usayan pa mabuti dahil of course nakasalalay talaga yung suporta ng milyong-milyong mga Pilipino na nanonood at nakakapag-monitor sa inyong mga magiging ganap nga hopefully sa World Combat Games, sa IMAG at sa iba pang mga competition. Natutuwa ka ba sa suporta ng Filipino community dyan sa Macau and even online sa inyong pagsabak nga Hmm. dito sa competition? And again, sa PSC, huwag natin kakalimutan. Hmm. Of course, nakakatuwa yun. Pag like, kunyari yung mga post, yung pag kunyari yung post ng PSC, ang ina-expect ko lang yung mga kakilala ko, mga kamag-anak. Sobrang nakaka-proud kapag nakikita ko na parang may mga natutuwa din ng ibang tao na parang nakaka-proud na nakakapag ano pala, na-recognize not only yung sambo, pati yung mga athletes ng Pilipinas na nakakapagbigay sila ng achievements sa bansa. And kaya, tapos like, pati yung mga, may mga bumisita kasi sa Macau, na mga Pilipino. Tapos yun, parang nakaka-proud kapag na nakikita na masaya sila, ganun na maganda yung laro. Parang nakaka-motivate na mas ayusin sa mga-contribute ng mas magandang resulta every competition. Okay, last may pabol lang ako tanong bago kita pakawalan. Ano yung nakikita mo mga aspects na kailangan mong ayusin, yung mga skills, yung mga techniques na kailangan nyo ayusin para sa susunod na competition ay talagang may tama nyo at may correct ninyo at magiging maganda yung training program na binibigay ng mga coaches when it comes sa inyong goal ninyo na makakuha nga ng ginto o puli sa mga susunod na competition o kahit anumang kulay na medalya na susungkitin mo. Fortunately naman, sa team namin, tulungan kaming lahat. Like, kapag kunyari sa akin, personal experience, since 18 years na ako nag-judo, wala akong masyadong wrestling experience. So, nagpapatulong ako sa mga wrestler teammates ko. Like, sina Chino, tapos kahit sina Coach Jerry na may wrestling experience, nagpapatulong ako sa kanila ng tamang, ano ba, para execution ng wrestling techniques. Tapos nung ano naman, nung combat, teammates ko din yung ano, mga tumulong sa akin. Sina Kuya GR, sina Ate Marian, sila yung nakaka-spark ko, sila yung tuturo sa akin ng tamang parang way ba, ng pag-striking. Tapos, yun din si Coach Jerry, yung combat sambo coach namin. Before nung finals match ko, binibigyan niya pa rin ako ng pointers ng paano ako mag-strike ng maayos, paano ko mga-close yung distance para sa, ayun, para ano ko, execute ko pa rin yung experience ko sa judo, hindi lang on-depend ako totally on strike lang. Pag sa ganito, AC, baka may papala rin eh. Baka gusto mong pasukin ng MMA, no? Pwede naman. Ayun. So AC, thank you so much for having us here sa interview at congratulations on the double silver medal performance niya dun Sige sa po. Macau. And nasahan natin na sa susunod na competition, mas lalo ka papagandaan at mas lalo bang ibigay ang iyong best nga pagdating niya sa pag-represent sa ating country and of course to showcase yung ating mga Pinoy Sambois pagdating niya sa world, so di kaya sa Asian level of competition. So AC, magpapasalamat ka na sa lahat ng mga taga-suporta ninyo. Please, go ahead and thank them for all the support. Ano, malaking pasasalamat po unang-una sa lahat sa PSC sa walang sawang suporta nila sa Filipino Soccer Team. We wouldn't have done it without them. Like, the support nila sa competitions, sa training, lahat na na-achieve namin yung mga panalo namin dahil sa kanila. Tapos, syempre, uh, salamat sa Sambo Team, sa Pilipinas Sambo Team, sa binigay nilang opportunity sa amin na makapag-compete overseas. Like, mga experience ng iba't ibang style ng laro para ma-improve yung games namin.
Tapos, thank you din sa coaches namin na hindi nagsasawa i-guide kami. Kahit nakaka-frustrate yung mga ano, kunwari, like, yung laro, ano, paulit-ulit lang nila sinasabi na paano kami maka-improve, ganun. Lagi sila nakakahanap ng way and ginagawa nila yung best nila para matutunan. So, and thank you din sa support ng mga fellow Filipinos, sa family ko, syempre. Kasi sila din yung naging motivation ko to do better. Not only in this competition, pero sa lahat ng competition. Alright, and thumbs up po tayo and smile para sa ating picture and hope to see you soon. Alright, thumbs up. 1, 2, 3. Alright, thank you AC for your time and see you soon and good luck sa mga susunod na competitions at chat ulit kita at usap ulit tayo soon, personal or man Zoom. Congratulations po. Bye! Thank you so much po. Thank you po. Thank you. Ingat. Salamat.